Paano nga ba mananatiling mapayapa sa gitna ng kaguluhan? Sa aklat ng Job chapter 42 verse 2, sinabi nga, "Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay at walang makakapigil sa anumang balak mong gawin." Sa puntong ito ng kanyang buhay, dumaan na si Job sa matitinding pagsubok. Nawala ang kanyang pamilya, kayamanan at kalusugan. Pero sa halip na magalit o mawala ng pag-asa, inamin niyang isang katotohanan: ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at doon sa nakahanap ng kapayapaan. Sa panahon ng kaguluhan, madalas tayong gustong kumapit sa kontrol, pero ang totoo, may mga bagay tayong hindi kayang ayusin o baguhin. Doon pumapasok ang pananampalataya, ang tiwala na kahit hindi natin kontrolado ang lahat, may Diyos na may hawak ng lahat. Hindi ito nangangahulugang mawawala agad ang problema, pero nagbibigay ito ng kapanatagan sa puso. Kapag alam mong may mas makapangyarihan kaysa sa'yo na nagmamahal at may magandang plano, natututo tayong huminga, magtiwala at maghintay. Kaya kung nasa gitna man tayo ngayon ng kaguluhan, paalalahanan ng ating sarili na hindi natin kailangan kayanin mag-isa. May Diyos na may kakayahang baguhin ang lahat at walang makakapigil sa kanyang mga layunin. Sa gitna ng kaguluhan, sanayan ng puso natin na manatiling kalmado. Hindi madali, lalo na kapag sunod-sunod ang problema at tila walang kasiguraduhan. Pero sa halip na magpanik o sumuko, piliin nating magtiwala sa direksyon ng Diyos. Siya ang nakakakita ng buong larawan kahit ang nakikita lang natin ay gulo. Kapag pinili nating manahimik at magtiwala, binibigyan natin ang sarili nating marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng ingay. Minsan, ang kapayapaan ay hindi dahil wala ng bagyo, kundi dahil alam natin kasama natin ang Diyos sa gitna nito. Kaya kahit magulo ang paligid, magpakatatag tayo, manahimik, manalangin at hayaang ang kapangyarihan ng Diyos ang umakay sa atin. Sa panahong hindi na natin alam ang susunod na hakbang, ang pinakamagandang gawin ay lumuhod at manalangin. Huwag natin dalhin mag-isa ang bigat ng mundo sa ating balikat. Ipasa natin to sa Diyos na kayang umawak ng lahat. Mas lalo tayong manalangin, hindi dahil kailangan niyang marinig, kundi dahil kailangan natin siyang marinig. Sa bawat panalangin, unti-unting gumagaan ang loob at napapalitan ang kaba ng kapayapaan. Hindi natin kontrolado ang lahat, pero pwede natin ipaubaya ang lahat sa Diyos na may mabuting layunin para sa atin. Kaya sa halip na magpanik, magdasal. Sa halip na kumapit sa sarili, kumapit sa Panginoon. Sa Kanya natin ilagak ang lahat, ang takot, ang plano, ang hininakit at ang pag-asa. Dahil sa Kanya, ligtas ang lahat.